Magandang umaga sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan natin ang mga kaganapan ng huling linggo na natalakay ko sa Punto de Vista sa PTB4, sa Rise and Shine Pilipinas. Inuulit ko, subaybayan niyo po lagi ang Rise and Shine Pilipinas at ang aking segment doon na punto de vista. This coming week, ano na po kami, integrated news na kami. Bali, magsasama-sama na po ang mga iba't ibang mga istasyon na hawak ng PCOO. At kasama na po doon ang PTB4, na kung saan ang Rise and Shine Pilipinas ang isa sa mga programa. Pang umaga ng alas 6 hanggang alas 8, na kung saan ang inyong abang lingkod ay isa sa mga may segment doon. Now, ang isa sa mga pag-usapan natin ay yung tungkol sa napakatapang na statement ni Pangulong Bongbong Marcos na binitawan niya sa Vientiane, sa Laos, noong nagkaroon ng ASEAN Summit, na kung saan sa harap mismo ng premier ng China, ay inisa-isa niya ang mga kasalanan ng China sa Pilipinas, ang mga pangharas nito sa ating mga barko, sa ating mangingisda, sa ating Coast Guard, at maging sa ating Philippine Navy. At maging sa mga civilian agencies katulad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabilang na dito ang pagpapasinag ng nakabubulag na laser lights, ang pagbobomba ng water cannons, ang pagbubunggo, ang panghaharang, maging ang mga eroplano ng BIFAR ay hinarang po ng China. So, napakatapang nito. Imagine, sa harap mismo ng premier ng China at na-witness ng lahat ng leader ng ASEAN at maging ng iba pang leader sa rehiyon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking tanda, at ako naman po hindi na bata, ngayon ko lang nakita ng ganitong klase ng tapang ng isang pangulo. Dati, hindi naman natin pwedeng masabi na kawalan ng diplomasya sapagkat magalang naman sinabi niya. So, nando na puwersa ang China na umupo doon, makinig. Sapagkat ang floor ngayon ay nando sa ating Pangulo. So ito yung isa sa mga kahanga-hanga. Hindi naman perpekto ang ating Pangulo pero sa usapin ng West Philippine Sea mukhang tama ang kanyang mga ginagawa. Napapanahunan na talagang una ay ilitanya natin sa China ang mga ginawa nitong kabulastugan at pangalawa ay tawagin ng pansin ng ASEAN na umaksyon tungkol dito sapagkat ang ASEAN ay lamya. Kasi alam nyo sa ASEAN, 10 miyembro yan. Isa lang ang umayaw o kumontra sa isang posisyon ay wala na. Sapagkat principle of unanimity yan. May mga bansa ho kasi sa ASEAN na parang walang pakialam sa nangyayari sa West Philippine Sea. Kasi nga naman may mga bansa katulad ng Myanmar, katulad ng Thailand, ng Laos, ng Cambodia, sila ay wala naman border sa West Philippine Sea. So sila ay hindi wala masyadong pakialam. At ang marami pa dito ay nakaasa sa China ang ekonomiya, lalo na ang source ng energy. So hindi sila ayaw nila magsalita ng magalit ang China. So hinimok ni Pangulong Marcos ang ASEAN na umaksyon at tinawag niya ang pansin at ang ng mga ito sa patuloy na sabi na natin panggagago o pambubuli ng China sa atin. So matapang. Talagang kahanga-hanga itong katapangan na to think na si Pangulong Marcos ay tinawag na duwag ng mga kritiko niya. Di ba? To think na si Pangulong Marcos ay sinasabing weak. Ito ba ay tanda ng weak? Hindi ito tanda ng isang weak leader. Tanda ito ng, sabi nga nila, may balls. Di ba? Sorry to use the word. Parang ibinalik ni Pangulong Marcos ang backbone ng ating diplomacy. Na meron tayong backbone ngayon, hindi na tayo spineless. Di ba? Na parang nakakatuwa lang. Siguro ito ay isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang ratings ng Pangulo. Yung huling survey na ginawa ng Okta Research at ito yung tinalakay ko din nung Tuesday, yung huling survey ng Okta Research para sa third quarter ng 2024 ay tumaas pa yung, ibig sabihin tinanong si kanino kampe ang mga tao.
yung yung tumaas naging parang 38% na ngayon ang pabor sa Pangulo. 38%. Parang tumaas pa from 36% huling quarter, naging 38, bagamat bagahagya itong 2% ng pag-increase. Ito'y patuloy na pag-increase kung ikumpara mo dun sa mga dati pang mga naunang survey. Samantala, ang suporta naman sa mga Duterte ay patuloy na bumababa. Ngayon, 15% na lang. At ang sa oposisyon, umakyat din from 5%, ngayon 7%. So, bagamat ang suporta kay Pangulong Marcos o sa mga Marcoses at sa oposisyon ay umaakyat, pababa naman ang suporta sa mga Duterte. So, maaaring magtatanong tayo, ano nangyayari dito? Maaaring ang mga tao gusto nilang ginagawa ni Pangulong Marcos, pero hindi nila nagugustuhan ng ginagawa ng mga Duterte. So kasi kahit sabihin natin within the margin of error compared to the second quarter survey, ito ay malinaw na trend. Paakyat ng paakyat si Pangulong Marcos habang pababa ng pababa naman ng mga Duterte. Siguro mayroong nga hindi nagugustuhan. At siguro ngayon alam na natin kung ano naging laman nung press conference ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi muna natin yan tatalakayin. Next week na natin yan talakayin. Kasi sapagkat isa yan sa mga pag-uusapan ko sa punto de vista. Ngayong linggong ito, abangan nyo yan. Marami po tayong masasabi tungkol dyan. Diba? Ngayong kanyang press conference na parang sabi ng iba ay nagwala ang ating Vice Presidente. She had a meltdown. Some even said that she was unhinged. So ito siguro yung mga dahilan kung bakit yung mga sinasabi, mga ginagawa niya, kung bakit po bumababa ang surveys, ang rankings. Hindi na ranking, yung perception. Pero ang isa naman na dapat nating tingnan din, bagamat 60% sa mga Pilipino nagpahayag na kung saan sila kampe. 38% nga dito kay Pangulong Marcos sa administrasyon niya, 7% sa oposisyon at 15% sa mga Duterte. Meron paling 40% na talagang masasabi natin hindi pa nakakapagdesisyon o kaya walang pinipili. Yung 26% doon sa natitirang 40% na nagsabi wala kaming kinakampihan sa mga yan. Yung 14% naman nagsabi hindi pa kami nakaka-make up ng mind namin kung sinong kakampihan, kung meron ba. So itong 40% na to, ito yung malaking porsyento to, 40%. In fact, plurality ito. Kasi si Pangulong Marcos ang kapi sa kanya 38% lang. Pero 40% ang walang desisyon o kaya nag-decide na walang kampihan. So this is a big number that can sway an election. So ito yung mga, bagamat based sa statistics, usually yung mga undecided, nag-break din yan later according to the proportion ng ano yung desisyon ng majority ng mga tao. But, we'll see. This is really an interesting political figure of the result of an election, of a survey. Tingnan natin kung ito'y patuloy na mag-hold until we have the election next year. Kasi ngayon, nagsisimula nang makakita tayo ng mga tarpaulin, mga campaign materials, na sabi ko nga, napag-usapan natin dito, hindi naman bawal, sapagkat wala nang early campaigning ngayon, wala nang premature campaigning kasi hindi pa sila technically kandidato. Ayon nga sa ating batas, magkakaroon ka lang na magiging ano ka lang, magkukumit ka lang ng early premature campaigning kung kandidato ka na. Hindi ka pa naman kandidato kahit nag-file ka na ng COC. So, nadalakay na natin yan. Now, ang isa sa mga naging mainit na pinag-usapan din last week ay yung mga revelasyon na lumabas sa pagdinig sa Kongreso. Yung committee, yung Quad Committee at yung isa pang committee tungkol sa good government. Kasi yung Quad Committee ang tinitingnan doon yung war on drugs, yung extrajudicial killing, yung mga pogos. Pero yung isa ang tinitingnan nakasentro sa paggamit ni Vice President Duterte ng kanyang confidential funds doon sa kanyang opisina na Vice President at saka doon sa Department of Education. Doon sa Quadcom, marami tayong narinig ng mga revelasyon at mga pasabog. Di ba? Na talagang marami ng mga nagsasalita sa ngayon na may lumabas na testimony na di umano ay pinilit ng isang senador, ang isang testigo, ang isang resource person. Inamin nito o binunyag nito na siya ay
pinilit di umano ng isang senador na i-implicate si Senator Laila de Lima. Malaman yung mga naging testimony ni Riena Go, yung dating PCSO General Manager at dating Chief of Police ng Cebu at ng Davao yata. Di ba? O na-assign siya sa Davao. Malaman sapagat doon, sinabi niya talaga na meron talaga palang mga sistema ng reward at pabuya. Yung reward system na ayon sa kung sinong iyong papatayin o kapag ang pinatay mo ay small time lang na drug user ay mababa ang premyo, mababa ang pabuya. Samantalang kapag a big time dealer ay malaki. At kung napatay mo, mas mataas kaysa sa kung hindi mo namatay at hinuli mo lang. So, inamin ni Regina Garma na meron ganong klase ng sistema. Matibay na, itong ebidensyang ito ay matindi sapagkat ito ay nagkakaroon ng, yung bagang parang nalulungkot tayo dito dahil parang involved dito ang mga pulis. Kung meron mang take away doon sa sinabi ni Regina Garma na nakalulungkot, ito yung malaman natin na yung mga ahensya pala ng gobyerno na tinalaga para mangalaga sa ating kaligtasan, para i-uphold ang rule of law, ay sila naman yung unang lumabag. Pero iisipin mo rin, ano naman kasi ang laban ng isang pulis na rank and file kapag inutusan ka na ng matataas sa'yo? Hindi ba? Hindi ba nagkakaroon tayo dito ng usapin na, teka muna, anong gagawin nila? Lang naman sila ay hindi, sabi nga ng isang testigo, pag hindi ko sinunod, ako naman ang papatayin. Pamilya ko naman ang mapapahama. So parang ang nangyari dito, ginamit ng iba yung kapangyarihan na let impluensya at otoridad para puwersahin ang kapulisan na dapat sana yung mga laga ng ating kaligtasan at magpatupad ng mga batas para labagin ang mga batas at maging mga mamamatay tao pa. At pag sila nakakapatay ng tao, sila ay bibigyan pa ng pabuya. Of course, sasabihin natin, okay lang naman papatayin yung mga yun sapagkat yung mga drug addict. Inuulit ko po, kahit po yan ay kriminal, may karapatan yan at tayo po ay walang death penalty. Hindi ba? Wala tayong death penalty. So, wala tayong capital punishment. So, laging pinapalabas, naglaban, nanlaban. Anong nanlaban? Minsan nga, nakagapos na, nakaposas na, manlalaban sa loob ng kotse, tapos binaril sa ulo. Hindi ba parang hindi naman nakakapagtaka? Actually, siguro alam nyo naman na panahon na yun, sinusuportan ko pa ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Pero itong mga ganitong klase ng mga narinig ko, nagkaroon pa nga ako ng programa nung kung matatandaan nyo yung statistics, kinokorek natin. Pero habang tumatagal, hindi ko na mabasa yung mga script eh. Kasi parang ano na eh, parang hindi na totoo. Parang, there was a line that I could never cross anymore. And this is one of the lines na parang hindi ko masikmura na parang parami na ng parami yung mga namamatay na suspect na lumalaban. Parang sabi ko, parang may mali na dito. At ngayon nga lumalabas na talagang may mga ganun. Of course, siyempre, itatanggihan ng mga concern. At si Senator Bato de la Rosa nga, isa sa mga number one na nabanggit na maaring involved ay siya pang gustong mamuno ng hearing sa Senado. At buti na lang, siya ay nasabihan ni Senate President Chis Escudero na huwag ganun. Dapat ibang komite, huwag siyang mamuno sapagkat para naman magkaroon ng integridad at hindi makulapula ng mga akusasyon na ito ay kangaroo lang, di ba? Kangaroo court. Pero akong tatanungin ninyo, dapat itong mga investigasyon na to, dalhin na to sa korte, dalhin na to sa mga kinaukulan. Kasi napatunayan naman natin na ang Kongreso, nagpapasalamat tayo sa kanila dahil sila ay naglalabas ng ganitong mga hearings. Pero sa kalaunan, it's all in aid of legislation. Recommendatory pa rin sila. Ang tunay talagang magkakaroon ng kapangyarihan dito ay ang piskalya para magsampa ng mga kaso. Sa korte at ang korte magdidetermina kung sino dapat ang maparusahan.
dahil nagkasala, kung nagkasala ba sila. So, bagamat may mga tulong na nagawa ang hearings sa Kongreso, ay napapanahonan na dalhin ito sa tamang venue. Kasi katulad niyan, dami na nating pinagdaanan tungkol kay Alice Go na mga patunay na hindi siya Pilipino, pero hindi pa rin natin siya mapigilan mag-file ng COC. Buti na lang nagbago ng isip. Ganon din si Apollo Quibloy. Hindi rin natin mapigilan mag-file ng COC dahil nga hindi pa sila convicted. Dahil hindi sa korte dapat isampa na sa korte, yung korte na dapat ang magdetermina hanggang hindi na determina pa nga kahit may nakasampa na ng kaso o kahit na hatulan na nga sa lower court, kung inaapila pa sa higher court, sa Supreme Court, ay hindi pa yan final. So muli nagpapasalamat tayo sa mga kongresista at mga senador, pero inuulit ko, ito ay dalhin na sa tamang forum. At may mga nagsasabi sa International Criminal Court dalhin. Sa akin naman kasi, bakit pa sa ICC? Meron tayong mga courts. Ang korte natin ay dapat mag-function. Paano natin palalakasin ang ating korte kung lalo natin pahinain ito sa pamamagitan ng hindi pagtitiwala dito? Pagtiwalaan natin, alam natin hindi perpekto ang sistema ng batas kahit saan, kahit sa Amerika. Pero pagtiwalaan natin para palakasin natin ito, para bigyan natin ng pagkakataon na ituwid ang mga mali. Kasi kung naman talaga maayos ang sistema, napaparusahan naman, bagamat matagal. Ganyan talaga ang wheels of justice. Kasi nga meron tayong due process. Meron tayong constitutional rights na may binibigyan natin lahat ng pagkakataon ang nasasakdal na magdepensa sa sarili niya. Yun sana ang hiling natin, sana maayos itong ganitong klase ng proseso at mapabilis para hindi mawalan ng tiwala ang mga mamamayan. Sa hearing ng Quadcom, ang tinutukan nga yung war on drugs, yung extrajudicial killings. At doon natin napakinggan yung mga revelasyon ni Roy Nagarma at ng iba pang mga testigo tungkol sa pagkakasangkot di umano ng mga opisyal sa panahon ni Pangulong Duterte sa war on drugs at sa mga extrajudicial killings. Pero may isang committee ding nag-iimbestiga, yung hawak ni Representative Chua. Ito yung Good Government Committee na nakatutok naman sa mga di umano ang mga aligasyon ng hindi tamang paggastos ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa OVP at saka Department of Education. At dito natin natuklasan at nakita na meron din palang ganong klase ng mga katiwalian di umano. Narinig natin yung isang dating undersecretary na nagsabi na nagkaroon ng pagtatangka na suhulan siya o kaya bigyan ng pera. At related ito yata sa procurement, di ba? At nitong huli nga, nakita nabunyag sa atin lahat yung mga revelasyon ng mga gastos na hindi naman talaga parang tama na. Imagine, 16 million, 16 million pesos ginastos lang sa 11 days sa rental ng mga safe houses ang Office of the Vice President, di ba? Parang paano yun? Di ba? Parang paano nangyari yun? Di ibig sabihin yan, 16 million in 11 days, sobra sa 1 million ang ginastos sa isang araw to rent 34 safe houses. At bakit magkakaroon ng safe house ang OVP? Ano ba ang function ng OVP? Mayroon ba itong national security concern? Peace and order concern ang OVP? Para magkaroon ng ganitong klase ng gastusin? Tapos, yun, parang lumabas mga hearings na kaya nakalusot dahil ang confidential funds hindi kasi stricto ang pag-uurirat ng COA. Kasi noong 2015 merong pinirmahan na joint circular ang Commission on Audits, ang COA, Department of Budget and Management o DBM, ang Department of National Defense o DND, ang Department of Interior and Local Governments o DILG, at yung Governance Commission ng council, yung Office of the Council of the Government Controlled and of the GOCCs. So meron silang ganung klase ng
nag-agree na yung DBM, yung tinatawag na Joint Circular 2015-1, nakalagay doon yung ano yung requirements para ma-liquidate mo ang confidential funds at saka ang intelligence funds. Kasi ako nagtatrabaho sa gobyerno, lahat ng gastusin namin na kailangan i-liquidate ay talagang inuurirat yan ng ano ng COA, napaka-stricto. Hahanapan ka lahat ng papeles at may mga dinidisalaw. Kaya for example, mali yung pagbibigay mo ng bonus sa mga empleyado mo, kahit naibigay na yon, ipapabalik yun ng COA. Ganyan ka-stricto ang COA kahigpit sa regular funds na hindi confidential at intelligence. Pero yung DBM Circular, yung Joint Circular 2015-1, noong 2015 ay parang in-exempt dito ang confidential and intelligence funds. Naintindihan naman natin na dapat nga siguro magkaroon naman siguro ng special treatment dahil intelligence fund ito. Pero of course, yun ang intention. Pero ang marami kasi mga opisyal din yata na talagang gusto nakita yung botas na pwede nilang gamitin ito na paraan para, alam mo na, gamitin ng pondo sa hindi pinaglaanan nito. Kaya nga ito, magtatanong ka, ano ba yung nirentahan na yan? Imagine yung isang rental 500,000 ang ibinayad for 11 days. Yung isa, 1 milyon saan ka nakakita ng rental na 1 milyon for 11 days? Ano yung buong hotel lang ni-rent mo? Tapos meron pang mga gamot at pagkain na parang umaabot yata ng 45,000 a day per person. Ano yun? Parang sobra-sobrang pagkain sa 45,000. Ano yun? Nagpakain ka ng buong barangay? Di ba? At gamot. Di ba? So, kaya nga nakita din ito ng parang nasisilip ito. Ito naman sa DepEd ito, hindi ito sa OVP. Di ba? Na parang, hindi, sa OVP pala yata, oo. Sa DepEd naman, na nagkaroon naman ng problema sa DepEd, ay iba. Kasi ang nangyari sa DepEd, nalaman natin na ang nangyari ay merong sitwasyon na kung saan ay nag-claim kasi ang DepEd meron din confidential fund ng Department of Education. At sa confidential fund ng Department of Education, nagsabi sila na gumastos sila ng 15 milyones sa isang activity na parang seminar sa mga eskwelahan yata. Pero ito ay programa ng Armed Forces of the Philippines. Sila po ang in charge dito. Tapos lumabas na pera ng AFP, yung 15 milyones na yon galing sa sariling intelligence fund yata, hindi ko sigurado, pero galing sa kanilang pondo. Ngayon kiniklaim ng DepEd na sila ang galing sa kanila, samantalang hindi naman. So ibig sabihin yan, isinulat ng DepEd sa kanilang report na gumastos sila ng 15 milyon. Pero yung 15 milyon na yon, ang actually ang nagastos noon AFP, charge sa AFP. Diba? At ito pa, hininga ng certification yung 4 na opisyal ng AFP na nagkaroon ng ganong activity pero hindi nila alam na yung pala gagamitin na supporting papers para ma-liquidate yung 15 million ng DepEd. In short, ang DepEd gumamit ng dokumento na provide ng AFP to certify the existence of an activity, the funds of which work from AFP, but they are now claiming as their 15 million. So ang tanong ngayon, yung 15 million galing sa AFP, pero claim ng DepEd na galing sa 15 million allocation nila. Nasaan na yung 15 milyones ng DepEd? O, di ba? May mga ganyang klase ng parang iisipin mo. At ito nasita ito ng ano nasita ito ng ano ng nasita ito ng COA. Imagine na ang COA na nakatali na nga ang kamay ng COA na kung ano lang dokumentong ibigay, okay yan pero compliance yan Pero nung sinisita na nila, siguro yung mga commission, yung mga auditors, hindi na nila matanggap na ganito naman grabe. At in fact, doon nga sa confidential fund ng OVP naman, meron silang dinisallow na 73 million out of the 125 million na hiningi ng OVP nung last quarter ng 2022. Na ginastos nila from December 21 to December 31, di 11 days nga, di ba? Na marami pang holiday, di ba? So, meron din nisalaw din doon. So, ibig sabihin niya, mismong ang COA, nakikita nila na parang may problema. To think na ang ginagamit na nila ngayon
na ano na yardstick ay hindi na ganoon kahigpit, hindi katulad ng kapag ang kanilang ina-audit ay ano ay ordinaryong pondo. Alam nyo, kaya ang taong bayan nagtatanong, bakit pag ordinaryong pondo napaka-stricto ng COA? Pero pag hindi na, ganito. Ang sagot naman talaga ng COA, may DBM circular, may joint circular kasi eh. O, DDoR 4 yun ang palitan. Ito ang sinasabi ko. Balik tayo sa in aid of legislation. Siguro yun dapat ang tinututukan nyo ng Kongreso. Paano ma-amend yung circular na yan? In fact, hindi naman batas yan eh. Yan ay circular sa pagitan ng apat na opisina ng executive branch. Di ba? DBM, COA, DILG, DND, pati yung GOCC. O limang opisina. So siguro yun ang pakialaman ngayon ng Kongreso. At mismo ang taga-COA ang nagsabi na dapat nga sigurong amyendahan na yan. Kasi marami na mga madadayang mga opisyal, mga maabilidad na nakikita nila, yan ang pwede silang lumusot. Pera ng bayan yan eh. Diba? So, ito ngayon yung hinaharap ni Vice President Sara Duterte. So, siguro yun ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng press conference at doon nagwala siya. Diba? Kasi parang nasusukol ka na eh. Ang dami nang lumalabas na ganyang mga dokumento laban sa'yo. Diba? Anyway, abangan ninyo ang pagtalakay ko niyan sa next week. Isa yan sa mga pag-uusapan natin sa punto de vista at isa yan sa mga i-discuss natin sa sunod na edisyon ng Usapang Politika. So, dyan na lang muna. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People at sana nakapagturo ako sa inyong kaisipan, naplos ko niya mga puso at napabago ko ang mga pananaw sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Sige na, kita-kita na lang tayo ulit next week. Huwag pong kalilimutan, punto de vista sa Rise and Shine, Pilipinas. For now, nagbababayan muna tayo. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung saan man kayo naroon sa mundo sa ngayon. Bye for now. Stay healthy. Alagaan po natin ang ating kalusugan.